Nagising ako dahil sa sinag ng araw na. Tumatama sa akin, nakakasilaw kaya. Naman nagtalukbong paulit ako. Wake up, wife. Dinig ko ang boses ni Alwin. Tinanggal ko ang nakatalukbong kong kumot at nakita ko siya na bagong paligo. Namula ang pisngi ko nang maalala ko ang nangyari sa amin kagabi. We really did it. Hindi lang isa, kundi paulit-ulit niya akong inangkin kagabi. Anong oras na, tanong ko. Nag-iwas ako ng tingin dahil sa pilyo niyang mga ngiti. Shit! Tanghali na pala. Gustuhin ko mang bumalikwas ng bangon pero hindi ko magawa. Masakit ang buo kong katawan. Pinaghanda kita ng mainit na tubig na. Paligo mo, Anya. Nangiti ako. Wow! I really can't believe na napaka-sweet niya. Sa akin. Kung pwede lang sana na panghabang buhay na kaso hindi pwede. Pansamantala lang ang lahat. Winaglit ko sa isip ko ang pansamantala. Na iyan. Habang magkasama kami ay dapat maging masaya lang ako. We will be making good memories in here. Dahan-dahan akong bumangon, ingat na. Ingat dahil ramdam ko ang pagkirot ng aking panggitna, aking hita, buong katawan ko yata. Para akong nabugbog. Agad naman niya akong nilapitan at inalalayang tumayo. Binuhat niya ako. Hanggang sa banyo. May dermos na. Nakalapag doon, siguro kanina pa siya. Nagpainit ng tubig. Umupo ako sa toilet bowl habang tinitimpla niya ang tubig na pampaligo ko. Gusto mo bang paliguan kita, tanong niya nang matapos niyang timplahin ang init ng tubig. Inirapan ko siya na siyang kinatawa niya. Alis na, taboy ko sa kanya. You sure, you don't want me to bath? You, tanong niya ulit nang nasa pinto na siya. Sinamaan ko siya ng tingin, tumawa siya bago isara ang pinto ng banyo. Nangingiti ako sa mga nangyayari. Tuloy. Ang tagal kong naligo dahil tila nagfa-flash back ang utak ko sa mga kaganapan namin kagabi. Kaya din naman pala akong pakiligin ng lalaking yon. Nang matapos akong maligo ay wala na si Alwin sa loob ng kwarto. Nagsuot ako ng crop top at panty shorts. Hindi na ako gaano mailang may nangyari na sa amin. Nakita na niya ang lahat sa akin. Paglabas ko ay nakatayo si Alwin sa may veranda habang nakatanaw sa dagat. Nakasuot siya ng broad shorts at tank top. Nang mapansin niya ako ay nilingon niya ako at nginitian. Tanghali na para lumangoy, Anya. Mataas na ang sinag ng araw. Nakakasunog na ng balat. Sa bahay na ni na Manong Lito tayo. Mananghalian. Pinasadahan niya ako ng tingin. Wear amber shirt, Anya. Yari talaga sa akin. Si Almira pagbalik ko. Halos wala na akong masuot sa mga pinaglalagay niyang mga damit sa maleta ko. Kumuha ako ng shirt niya sa kanyang maleta. Sakto din ang pag-vibrate ng cellphone niya. Si Pia ang tumatawag. Nakaramdam ako ng kaba na siyang sumapaw sa saya na nararamdaman ko. Ngayon, nakatitig lang ako sa cellphone hanggang sa namatay ang tawag. Nakita ko sa screen na may 46 missed call si Pia. Hindi siguro sinasagot ni Alwin ang mga tawag niya kaya naman nag-freak out na. Ang kabit na to. Hindi ako dapat magpa-apekto. Nandito kami ni Alwin para mag-relax at mag-enjoy. Together for the last time before we part ways. Wife, dalian mo. Dinig kong tinatawag na ako ni Alwin sa labas. Coming, sigaw ko at mabilis na akong lumabas. Magkahawak kami ng kamay ni Alwin. Habang naglalakad kami papunta ng bahay ni na Manong Lito. Ilang metro lang. Ang layo nito mula sa rest house. Yari sa pawid at kawayan ang bahay nila.
Napakaganda at preskong tignan. Nag-iihaw sila sa kanilang bakuran ng makita kami ay kumaway sila. May dalawang maliit din na bata na naglalaro sa labas at nang makita kami ay nakikaway din. Nasa Manila daw nagtatrabaho ang mga anak ng mag-asawang matanda. Naiwan sa kanila ang dalawang apo nila. Nagkwentuhan kami habang nagsalo. Salo sa pananghalian. Masarap ang pagkain lalo na at sariwa ang mga isda na nakahain. Pagkatapos naming kumain ay nahiga kami ni Alwin sa duyan na yari sa ratan. Nakasabit ito sa pagitan ng dalawang puno na siyang nagsilbing lilim sa malakas na sikat ng araw. Presko at malakas ang hangin dito sa labas kaya naman nakatulog kami ni Alwin. Nang magising kami ay 5:00 ng hapon. Pwede nang magtampisaw at lumangoy sa dagat. Naghubad ng sando si Alwin sabay baling sa akin. Hinubad ko din ang shirt niya at naiwan na lang ang red two-piece swimsuit ko. Nangiti siya habang nakatingin sa akin. Like he's proud of her wife's body. Namula ako sa kaisipang iyon. Hindi ako dapat nag-iisip ng ganitong mga bagay at baka umasa na naman ako. Magkahawak kamay kaming naglakad papunta sa dagat. We swim together. Hanggang sa abot dibdib na namin ang tubig. Hindi naman ako ganon kagaling lumangoy. Nagpalutang-lutang lang ako. Lalo na kapag may parating na alon. Nagpapatangay lang ako. Malinaw ang tubig ng dagat, kita mo ang mga puting buhangin at mga shell sa ilalim. Pumunta pa tayo doon, aya ni Alwin. Hindi ako magaling lumangoy, sagot ko. At umiling. Ako ang bahala sa'yo, aniya at hinila ang kamay ko. Relax, aniya nang maramdaman ang kaba ko. Lumangoy kami hanggang sa lagpas. Tao na ang lalim ng dagat. Nakaalalay lang siya sa akin. Let's dive, wika niya nang makarating kami. Sa gitna. Mabilis akong umiling-iling. Ngayon pa nga lang halos hindi na ako makahinga. Ang sumisid pa kaya. Gusto ba akong patayin ng lalaking to? Hinila niya ako paharap sa kanya at niyakap. Tiningala ko siya at nakita ko siyang nakangisi. Hinalikan niya ako. Mukhang alam ko na ang plano niyang gawin. Tinutulak ko siya but next thing I knew lumubog na kami at nasa ilalim na kami ng tubig. Pinagpatuloy niya akong halikan. Maubusan ako ng hangin kaya naman. Gumanti ako sa halik niya. Pero ilang minuto pa ang lumipas ay kakapusin na talaga ako ng hangin. Hindi ko na kaya. Tinapik-tapik ko siya upang iparating na hindi ko na kaya pero mukhang hindi niya makuha ang gusto kung ipahiwatig. Kinakapos na talaga ako ng hininga dahil bahagya na akong nakakainom ng tubig. Alat. Don't you fucking die on me. Dinig ko ang boses ni Alwin, hindi ko alam kung hallucinations ko ba ang lahat pero nahihimigan ko ng mangiyak-ngiyak at nanginginig niyang boses. Nagmulat ako. Mabilis niya akong niyakap. Fuck. I thought I lost you, Anya. Mabilis. At malakas ang pintig ng puso niya. Marahil dala ng pag-aalala niya sa akin. Oh. Nawalan ako ng hangin as ilalim ng dagat. I'm sorry, bulong niya. Naiyak ako. Hindi dahil kamuntik na akong mamatay. Kundi dahil sa itsura niya ngayon at sa mga narinig kong sinabi niya. I thought I lost you. Paulit-ulit itong play sa utak ko. Paulit-ulit siyang nagsorry habang umiiyak. Ako. Marahil iniisip niya na natakot ako. Well, takot naman talaga akong malunod. Pero ang inasal at sinabi talaga niya ang iniyakan ko. Let's go, aya niya pagkatapos ng ilang minuto. Binuhat niya ako at naglakad siya pabalik ng rest house.
Tahimik kaming pareho hanggang sa makabalik kami ng rest house. Masaya. Ako, nag-uumapaw na kasiyahan ang bumabalot sa puso ko. Pinasok niya ako sa banyo, ngayon ko lang napansin na puno ng buhangin ng katawan namin. Sabay kaming naligo, sinabon pa niya ang katawan ko kahit na sinasaway ko siya. Tumawa siya. Are you seducing me? Tanong ko dahil pati dibdib ko ay sinabon din niya. Marahan niyang hinaplos ang dalawang dibdib ko habang kinakalat ang bula ng sabon. Ninisya niya ako. Nag-iinit ako sa mga haplos niya. Masakit pa ang katawan ko maging ng panggitna ko pero sa mga haplos na dala niya ay para willing na willing ulit ako na may mangyari sa amin. Mahina akong napamura ng marahan. Niyang pisilin ang nipples ko. Bilisan na nating maligo, pabulong. Kung wika. Tumawa siya. We can do it here, Anya. Umiling ako. Okay, Anya. Mabilis kaming natapos. Maligo at nagpatuyo ng basang katawan. Gamit ang mga tuwalya. Agad kaming nagsalo sa maalab na halik. Binuhat niya ako hanggang sa makarating kami sa kwarto. Bumagsak kami sa kama. Mabilis akong bumangon at umupo sa ibabaw niya at tinuloy ang aming halikan. I love you, hubby. Hindi ko napigilang maisatinig ang sinisigaw ng aking puso. Dahil sa labis na kasiyahan na nararamdaman ko ngayon. I know, wife, sagot niya. Hindi na niya kailangang sagutin pa ako. Sapat na sa akin ang pinapakita niya sa akin ngayon. I'm glad, really glad na hinayaan niya akong maging asawa niya sa ilang araw na nalalabi sa buhay mag-asawa namin. I kissed him hard in the lips that made him groan and moan. I stuck Emwatongi out and licked him in his face, jaw down to his neck. I lightly bite and suck his neck intentionally to leave him some hickeys. Gumisi siya sa ginawa ko, like he knew what I am up to. I continue giving him pleasure with my tongue down to his nipples. I lightly suck them until his stomach. I am doing great. I can hear his groans and moans. I kiss and lick his body until I reached his shaft. I caress his hardness. He moaned. For Emma touch. I get hold of his shaft and stuck Emma tongue out. I lick and gently swirl the tip of his shaft and slowly put half of it into Emma mouth. Napangiti ako sa reaksyon niya. Didn't know that I can please him with Emma mouth. I move Emma head up and down slowly while his shaft was inside Emma mouth. He keeps on groaning and panting all the time until I move in a fast way. Pinagpatuloy ko ang ginagawa ko sa kanya hanggang sa maramdaman ko ang paninigas ng mga hita niya. Fuck. I'm coming. Hinila niya ako para mahalikan while he replaced Emma mouth with his hand. I can feel his hands as he stroke his shaft until he spew. Did I please you? Tanong ko sa kanya. Pagkatapos, ngumisi siya at hinalikan ako sa tuktok ng aking ilong. You did great, wife. Ngumiti ako sa sinabi niya. Come on, finish what you started, Anya. I can feel his hard shaft again. Let's clean you up first, wika ko bago ako bumangon. Kumuha ako ng tissue at nilinis siya. Umupo ulit ako sa ibabaw niya. Hinawakan niya ang balakang ko at bahagya akong inangat. I knew what he wanted me to do. I reached for his shaft and placed it between my thighs. I moved down slowly till I can feel his whole thing inside me.
I can feel the pain. But after a minute I am feeling the urge to come again. He is busy. With M1 nipples, he is playing it with his fingers, flickering and lightly pinching it. I arched my back and started to move on top of him. Sinimulan kong igiling ang aking katawan at bahagyang nagtaas-baba sa ibabaw niya. We were both panting hard, moaning and screaming in pleasure as I pounded and pumped real fast, deep and hard. I never knew I could be this wild in bed with him. It was pretty awesome for MY. First time I dropped on top of him, MY face on his chest while his shaft still inside me. Hingal kami parehas habang ang mga puso namin ay pumipintig ng malakas at mabilis. I would probably treasure every moment we shared in this vacation. Nakakapanghinayang talaga ang mga bagay na gusto natin pero hindi natin pwedeng makuha at angkinin. Naramdaman ko ang paghaplos niya sa buhok ko. Nasa ganoon kaming posisyon. Hanggang sa hindi ko namamalayan na nakatulog na ako. Our supposed to be 1 week of stay here turns to 3 days. Kailangan na daw bumalik ni Alwim dahil kailangan daw siya sa opisina. Ayos lang naman sa akin. I couldn't protest or ask for more. I feel contented and happy with him for these past 3 days. I can leave him in peace and be happy for him. I wish him the best in everything he do.